Grabe po pala talaga ang ugali ng taong ito, ng DDS na ito mga kababayan. Sobrang sama po ng ugali. Dahil sa dalawang video po na mapapanood natin, yung isang video, nilait po niya doon ng isang taong may kapansanan. And yung isa naman po, nilait naman po niya yung anak ni Senator Amy Marcos. So dito po natin sinasabi kay Senator Amy na baka naman tignan niya yung mga taong sinasamahan niya, sinusuportahan niya at pinagtatanggol. Tignan niya yung ugali dahil pati anak niya dito sa video na to ay in my opinion nabully po, binuli at talaga naman po nilait, no? So panoorin po natin at sana naman si Senator Amy ay makita niya yung ginagawa ng mga taong sinasamahan niya, no, at sinusuportahan niya. Dahil hindi lang pala tatay niya, kapatid niya, asawa ng kapatid niya, pinsan niya. This time, nakita ko tong video na to, pati pala anak niya, no? So talagang hindi po ako makapaniwala kay Senator Amy kung bakit niya nakukuhang kampihan o ipagtanggol pa yung kampo ng mga DDS ng mga Duterte. Panoorin po natin mga kababayan. Yan, gusto ko lang po i-address ang balita na may... Wait lang mga lords. Ito ha, ang tagal ko na nitong tanong, bakit ganyan yung mga bibig nila? Yung parang ito ah. Kasi kung may kapansanan sila, anong kapansanan yun? Kung sakit yan, anong sakit yan? Kasi even realista, hindi nila masagot. Sasabihin nila, ano daw, may sakit. Sabihan pa nila, may kapansanan daw. So, anong kapansanan? Yung mga ganun-ganun eh. Tapos, halos talaga sila. Si BBM ngumingiwi, si Abalos din ngumingiwi. Itong anak ni Senator Amy, grabing pag-stretch ng mga bibig. Sabi ni tabingi ang bibig. Ano ba yung bibig ma? Sabi niya, gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan, usapin ito ng public accountability at pananagutan. Sabi ni Percival Sindanya, Rebuildi NPE. Hoy, NPA! Ha, Enre? Tinanong kasi si VP Inday kung ano bang ma-advise niya ngayong February. Bobo! Kaya yan yung sagot niya. Ay, Diyos ko! Ang problema kasi sa'yo, auntie, masyado kayong seryoso. Sa sobrang seryoso mo, yung bibig mo natabingi na. Grabe, more than pa yan sa ngiwi. Apaka-seryoso nitong putik ina to. Galit kaya? Galit ka? Ayun mga kababayan, grabe wala pong preno, walang pakundangan. Talaga namang manlalait, manre-red tag at mambubuli online at wala siyang pakialam kung sino yung binubuli niya, no? Kung may kapansanan man ito or kung sinong tao man ito. Doon po sa sinabi niya sa anak ni Senator Amy, kung makapagsalita naman ito at kung mangwestiyon, akala mo naman ay napakagandang lalaki at akala mo ay perfecto, no? Eh kung pagtatabihin sila nung anak ni Senator Amy, hindi naman po sa pang-iinsulto, no? Pero real talk lamang. Kasi kung manlalait ka, kahit nga ikaw ay maganda or gwapo at ikaw ay perfecto, physically healthy, wala ka pa rin karapatang manlait eh. Pero itong tao na ito ay grabe, no? Siguro walang salamin sa bahay nila, mga kababayan. Kung pagtatabihin siya at saka yung anak ni Senator Amy, di hamak naman na mas magandang lalaki yung anak ni Senator Amy. Sobrang layo po ng agwat. Dito natin napatunayan na kung sino pa yung mga gwapo, maitsura, sila pa yung talagang walang panlalait sa kapwa. Pero kung sino pa yung talaga namang, ayoko na lang din magsalita, kung sino pa yung ganun ng itsura, siya pa yung malakas ang loob at confident manlait, mga kababayan. Kaya sinasabi natin kay Senator Amy, yan ang kinakampihan mo, yan ang ugali ng mga taong sinasamahan mo. Na pati na yung anak mo ay ginaganyan sa social media, ganyan po ang ugali, no, ng kampo nila. In this case, yung taong yan. And then yung isa si Congressman Percy, stroke survivor at saka LGBT member, ni-red tag niya, no? Tinawag niyang NPA at saka ginaya-gaya pa niya yung itsura, no? Ginaya niya
yung parang facial expression ni Congressman Percy. Sobra, no? Wala po talagang pakundangan, walang consideration kung sino ma-offend nila. Kung mapanood ito ng mga taong may kapansanan na PWD, mga stroke survivor at saka mga stroke patient, wala silang pakialam. And I think na-adapt po niya yan kay Senator Bato. Dahil ang una nating nabalitaan na nanlait kay Congressman Percy ay si Senator Bato. Ito talaga yung patunay na yung sinasabi na kung anong ugali na sinusuportahan mo, nagre-reflect sa'yo. Talagang hindi na po sila maawat, wala silang limitasyon sa kanilang pagmumura, pambabastos, panlalait, pambubuli, kahit pa presidente yan, kahit pa congressman yan, anak ng presidente, pamangkin ng presidente, wala. Sa bagay, yung idol nga nila minura yung Diyos. Sinabihan ng kung ano-ano masasakit na salita. Yung presidente pa kaya, yung congressman pa kaya, na tao na nilikha ng Diyos. Kung yung idol nga nila, nilalait ang Diyos, at minura-mura ang Diyos, ano pang expect natin sa mga supporter? No? Pero mga kababayan, wag po nating gayahin yan at wag po tayong mauwi sa pamimersonal, panlalait, or pambubuli. No? Especially kung may kapansanan yung tao. At wag din mang red tag. No? Grabe, talagang red tag niya Kung tutuusin si Congressman Percy, dapat magsampa ng kaso. Naalala nyo yung kasong isinampa ni Atom Araulio kila Badoy, kila Celis? Nanalo si Atom Araulio. Pinagbayad ng, I think, mahigit 2 million. Sila Badoy doon. So, ayan. Isang ebidensya yan na pwedeng gamitin ni Congressman Percy na siya ay red tag at pwede niyang sampahan ng kaso yan, mga kababayan. Grabe, hindi lamang siya nanlalait ng red tag pa. At wala po siya talagang pinipiling tao. No? So, dapat po malaman ng mga kababayan natin na ganito pong ugali nila. At siguro itong mga ito makakatikim ng parang pagkatuto or ng lesson learned kung yung mga yan ay matatalo po ngayong 2025. Ang lalakas ng loob Akala mo sila yung dominant, sila yung majority, sila yung powerful at sila yung talagang namamayagpag. Ngayong 2025 election, iparealize natin sa kanila na hindi sila dapat ganyan, hindi sila dapat nagyayabang, hindi sila hambog, hindi sila mapanlait at hindi sila dapat nambubuli. Kahit pa yung tao ay walang kapansanan or merong kapansanan, dapat inirerespeto. Kung gusto nyo sagutin yung mga statement, kung gusto nyo mag-rebat doon sa mga sinabi, sa argumento, yun ang i-address nyo, yun ang sagutin nyo. Hindi yung nagiging personalan na kayo, nauuwi kayo sa pamimersonal, pang-insulto. Dahil pag ganun kayo, talo kayo sa debate, talo kayo sa argumento, dahil hindi nyo nalabanan or na-address yung sinabi. Bagkos na personal kayo. Well, sabi ko nga, kanino pa ba magmamana? Alam naman natin yung style ng mga sinusuportahan nila at ng mga idol nila. Hindi po ba? Ibang-iba sa ugali ni PBBM, ibang-iba sa ugali ng Atty. Leni Robredo. Sila po, hindi na personal, kadalasan hindi na nga lang sila umiimik. So, yun po mga kababayan, sana po wag nating gayahin ang mali. Doon lamang po tayo sa tama. Maraming pong salamat sa panonood. Sana i-like nyo ang video at makapag-komento kayo. Ano pong masasabi nyo sa kanya. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.